Grade 7 na. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sinumbatan ni Gadon ng ating Vice President na ang laki raw ng ginagastos sa kanyang security. Tanong nga natin magkano? 500 million a year. 500 million a year, nalakihan ka? Hindi ka nalakihan sa 1.5 billion a day. Ano ba yung 1.5 billion a day, Badong? 1.5 billion a day po yung ginastos natin. Ngayong taon na to, tsaka nung nagdaan taon, parehong panahon ni Bongbong. Ito para na madidistinguish natin. Kasi sawa na ako sa kabibintang nila sa mga Duterte. Panahon po ni BBM yung pinag-uusapan natin, 1.4 billion a day. Ano nga yung 1.4 billion a day? 1.4 billion a day ang ginagastos para sa flood control. Ha? Hindi nila tinatala, hindi sinisita ni Gadon. Nasaan yung 1.4? Pero yung 500 million a year, Badong, 1 lang pala 1.4 lang pala yun, 500. Ito 1 lang. Billion to. 1/3 lang ng a day na ng ginagasto sa flood control. Wala ka, dehin bokike ka sa flood control. Hindi ka nanghihinayang sa flood control. Hindi ka nanghihinayang sa flood control na 1.4 billion a day. Tapos may baha pa din. Okay, pag-usapan din po natin. Nagsimula na po, no? Nagsimula na po ang nagsimula na pong siraan si Kati Binag. Binag ba? Kati Binag. Sinimula na pong siraan. Yan po mga pag-uusapan natin. Meron pa bang mga balita tayong pag-uusapan? Ito po yung sagutan po ni Mayor Sebastian. Pag meron pa po tayong oras, pero unahin na po natin yung dalawa. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo, ito po pag yung mga ginagawa ng nasa tao sa gobyerno, hindi naman extraordinary, ibig sabihin, pangkaraniwan lang, hindi po dapat pinagmamalaki, no? Halimbawa po, yung pagpapasweldo sa teacher, pagpapasweldo, pwera na lang kung dinoble mo yung sweldo ng mga pulis at mga taga-AFP, mga sundalo, dinoble mo yung sweldo. Talagang dapat kang parangalan. Pero yung pasosweldohin mo lang, na kahit sinong presidente, natural lang naman sumusweldo yan, hindi dapat pinagmamalaki. Pero mas lalong hindi dapat sinusumbat yan. Pwede mo bang isumbat na kayong mga teacher kayo, sobra-sobra na kayo, pinasusweldo kayo? Hindi po dapat. Hindi mo dapat sinusumbatan yung mga teacher, yung mga pulis at sundalo na sila ay pinasusweldo ng pamahalaan. Kasi tinitiyak ko sa iyo itong mga pangkaraniwang empleyado ng pamahalaan, nagtatrabaho yan. Napakahigpit ng mga tao. Pagdating sa mga liliit na tao ng gobyerno, masyadong mahihigpit. Pero sa mga matataas, no, na tao ng gobyerno, hindi mo na alam kung napakagagastos. So ganun din po yung mga seguridad ng mga matataas na tungkulin. Tanong nga natin kay Gadon, magkano ba ang ginagastos sa Pangulo na seguridad? Meron po bang komisyon kahit kailan? Kahit po yung mga maninirang dilawan. Grabe ka Gadon. Ngayon lang ako nakarinig.
Kahit yung mga dilawan na talamak kung manira, hindi po nila siniraan na magkano ba ginagasto sa security ni President Duterte? Magkano ba ginagasto sa security nung mga nagdaang Pangulo? Ano na yan, araw-araw na, wala nang inisip yan kung paano manira. Yan sila Baba Reyes, sila Teddy Casino, sila Sator Ocampo. Wala nang inisip yan kung paano sisiraan ng pamahalaan. Natatangi ka doon sa lahat ng mga mapanira. Ikaw lang ang nakaisip na siraan yung taong yung dapat na tinatrabaho. Sisiraan mo yung pagbibigay ng seguridad sa Vice President. Height na po yan wala pa pong nakagawa niyan. Yung mga batikang maninira, miski si Risa Hontiveros, miski si Antonio Trillanes, miski yung mga Makabayan Black, si Franz Castro, na wala nang ginawa yung mga yan, kundi maghanap ng ikasisira ng mga tao. Never nilang naisip na siraan yung security. Alam mo kung bakit? Tungkulin yan na protektahan mo yung Vice President. Tungkulin yan na protektahan mo yung Presidente. Kahit nga mga retirado ng Presidente, mga former President, former Vice President, dapat pinoprotektahan yan. Wala pong iba na kumwestiyon sa proteksyon, sa seguridad. Ngayon lang po, ang tagal kong sumubaybay, no, sa politika. Buhat po ng ako ay na kasubaybay. Ang dami naging issue, panahon ni Erap, ang dami naging issue, Cory, Ramos, Erap, Gloria Macapagal. Ngayon lang po ako nakarinig na kinwestiyon yung ginagasto sa security. Never pa po na may kumwestiyon. Hindi nga natin alam kung magkano ginagastos sa security ng mga tao. Hindi po yan kinu-question kahit kailan. Hindi po yan. Katulad yan. Kaya yan sila Yona Aribard. Ganyan po mag-question eh. Di ba ito, si Yona Aribard, kita mo mag-question na, nasan po yung 125 million? Hanggang ngayon nagko-question siya. Mag-research ka. Gusto mong questionin, mag-research ka. Hindi yan tinago. May COA report na. Edna pala, Edna. Alam mo ba na may COA report na, Edna? Hindi kasi kayo nagbabasa eh. Kaya nga tumahimik na dyan si Franz Castro. Tatahimik ba yun? May COA report. Ako na magsabi sa'yo dahil wala ka naman yatang kakayahan. May COA report na at walang sinabi na may anomalya. Naintindihan mo? Walang anomalya dyan sa 125. Ginastos yan. Hanggang ngayon, 125. Wala nang bumaba na sa 125. Ganyan po lasting. Yung itinanim nyo sa mga katulad ng utak nito ni Edna, nakatatak na sa utak nila yan. Hindi na magbabago. Alam na ng lahat na walang anomalya sa 125. Etong si Edna, nasan yung 125? Nasan yung 51 billion ni Pulong? Yan, kasama nga yan, 51 billion na sinasabi mo sa DPWH. Hinahanap natin yan. Yan yung flood control. Sige, balik na po tayo sa mga totoong nag-iisip at totoo pong may kakayahang mag-isip. Huwag nyo na itanong yung 125 at kawawa ka naman. Kawawa ka na. Alam na ng lahat na walang issue 125. Ikaw na lang hindi nakakaalam. Yedna Arived. Kaawa-awa ka naman. Tanong-tanong ka rin. Okay. Balik na po tayo kay Gadon. Maganda yan, nababara kayo minsan. Kasi hindi kayo binabara sa 125. Kayo na lang ng mga vlogger mo ang nagwa 125. Yung nagpauso ng 125, tahimik na sa 125. Stress na ako. Tama, stress na ako, di ba? Nanonood ka sa akin dahil stress ako. Pinakikita mo ako, tukmol. Okay. Punta na po tayo. Tignan nyo, 125 in 11 days. Ito po,
Secretary Gadon. Ay, may dagdag pa yan. Basahin natin. Ito malupit talaga to eh. Ito, yun na lang, paninira na yun. Talagang hindi nyo na makakalimutan si Gadon. Pero dinagdagan niya pa yan. Yung SONA nga na 1 oras o 2 oras lang nilamon yung 20 million, hindi nyo kinwestiyon eh. SONA, ginastos 20 million, 1 lamunan lang. Kinwestiyon mo ba, Edna? Hindi mo ko-questionin kasi hindi mo alam yun. Hindi mo alam yung 20 million na yun. Nilihim sa'yo, Edna. Yan problema sa inyo. O, nilihim sa'yo. Kurakot ba? Kurakot ba gusto mo? Okay, dagdagan po natin ha. Alam niyo po kung ano sinabi diyan ni Gadon. May dagdag pa yan. Talagang matutuwa kayo kay Gadon. Ito po, babasahin ko sa inyo yung sinabi ni Gadon. Okay. This situation is abnormal and it raises serious concerns about the morality and propriety of such expenditure. In all countries, the second in command is seen as potential threat to the top leader. But in this case, it's the exact opposite, he said. Okay. I would have kept quiet on this issue if not for ridiculous exaggeration of some people like Senator Bato. Ayun pala. Pinalagan pala ni Gadon yung kasi umaangal si Sara Duterte. Kung hindi pala umangal, hindi niya sasabihin na magastos ka. Pero ito po malapit eh. The money could have been better used in helping poor Filipinos. Antindi. Dapat daw yung 500 million na yan, ginastos na lang para makatulong sa mga mahihirap na Pilipino. Yung security daw dapat ni BP Sara, ginastos na lang daw dapat para pagtulong, no? The money could have been spent. Mas maganda pa raw kung ginamit yan. Mas may pakinabang pa raw kung ginamit yan sa mga naghihirap na Pilipino. Magkano kaya budget ni Gadon? Tanong lang natin. Gadon, magkano kaya budget mo? Hindi ba sulit? Alam niyo po, gaano po ka-effective yung mga ginagastos ng gobyerno? Yan, gastos po ng gobyerno yan. Gaano po ka-effective yan? Halimbawa po sa security ng Vice President. Effective yan, yung pinagkagastosan kung hindi walang nangyaring masama sa Vice President. May nangyari po bang masama sa Vice President for the last 2 years? Wala. Hindi po siya walang nagtangkang bumaril, no? Di ba? Katulad nung kay Trump, no? Wala pong nagtangkang siya ay ipadeds. Ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin, yung ginastos ng pamahalaan na hindi po napunta sa bulsa ni BP Sara. Wala pong akusasyon na napunta. Kaya naman kwentuhin yan. Oy, Edna, unahan na kita. Baka mamaya sabihin mo na naman, binulsa na naman. No? Yung 500 billion, pampasweldo yun sa security. Hindi yun napunta kay BP Sara. No? Yung kino-question nyo, hindi yan ikinayaman ni BP Sara. Okay. Tanong, effective ba yun? Nasulitan ba tayo? Sulit na sulit. Bakit? Wala nangyari kay BP Sara eh. Congratulations! Yung pera na ginastos sa security may napuntahan. Eto tanong ko kay Edna at saka kay Gadon. Oy, talo ka na, Patsabilyo. Talo ka na ni Edna, may bag. Eto tanong ko sa Gadon. Yung 1.4 a day na flood control, na wala ba yung wala bang baha? Wala ba tayong bahang naranasan? Meron. Merong isang bagyo na nagngangalang Karina. Hindi po super typhoon Bagyo, pangkaraniwan. Yung mga normal lang na pumupunta sa atin na bagyo. Binaha tayo.
1.4 a day yun, gadon. Gadon! 1.4 a day. Billion, hindi million ha. Kay BP Sara, 500 million a year. Wala nangyari kay BP Sara. Na-secured siya ng security. Sulit ang ginastos ng pamahalaan. Kung magkano man yung ginagastos natin kay President Marcos sa security, pondo ng PSG, sulit. Walang nangyari sa presidente ng Pilipinas sa kanyang pamilya. Yan yung mga nasulitan yung pondo. 500 million lang, sulit yung pondo eh. No? Wala nangyari kay BP Sara. Eh yung 1.4 billion pala. I mean, 1/3 lang ng pondong isang taon ni BP Sara, yung kino-question mo. 1/3 lang ng pondo a day. Kay BP Sara, a year. 1.4 a day. Nasulitan ba tayo? Nawala ba baha? Eh bakit hindi mo kino-question yan, gadon? Ha? Bakit hindi mo yan kino-question? Magkano ba budget mo a year, gadon? Dapat yan tinulong mo na lang sa mahirap, direkta na. Huwag ka na sumweldo, huwag ka na mag-opisina, huwag ka na magbayad ng kung ano-ano. Binigay mo na yan ayuda, nakatulong ka sa 100 pamilya, nabigyan mo ng tigi-tigi 1,000,000, okay na yun. May napaginhawak ang 100 pamilya sa loob ng 1 taon. Kaysa gastosin sa'yo. Okay lang naman mag-question ka eh. Kung kino-question mo rin yung 1.4 billion a day. Hindi mo kino-question eh, may baha eh. Hindi epektibo pero hindi mo kino-question. O ngayon, may budget po ang Pangulo sa pagta-travel. 1 billion na naman next year. Inaprubahan nyo na naman. Inapprove na naman. Wala kang, dehin bokiki ka. Wala kang kibo dyan sa 1 billion. Tanong, may pakinabang ba tayo sa 1 billion na naman na budget sa pagta-travel ng Pangulo ng Pilipinas? Bakit hindi nyo kino-question? Napakinabangan yung security ni BP Sara, pero itong travel na to, hindi nyo kino-question? Tayo na rin ang sasagot. Nakakahiya naman sila papasagutin nyo kung may silbi ba eh. Taong bayan na ang sasagot. Anong sabi ng taong bayan tungkol dyan sa travel? No? Ang sabi po ng taong bayan, most Pinoy see little benefit from Marcos foreign trips. Taong bayan na po nagsabi. Yung SWS na pinagmamalaki ninyo, na tumaas yung kasabay nung SWS survey na tumaas kuno yung rating ni Pangulong Marcos, talaga naman tumaas. Pero sinabi rin po ng SWS survey niyan, na sayang yung na walang pakinabang ang taong bayan sa mga foreign trips ni Pangulong Marcos. SWS survey. Most Pinoy see little benefit from Marcos foreign trips. Bakit hindi mo questionin? Wala pala tayong pakinabang. Bakit ngayon gagastos na naman tayo? Edna! Gagastos na naman tayo. Gagastos na naman tayo ng bilyon. Sa pagta-travel ni PBBM, wala pala tayong pakinabang. Walang kumu-question. Pero yung 125 hanggang ngayon kinu-question. Nagsisilayas pa nga yung mga investor. Yun yung masakit, di ba? Hindi mo kinu-question ka doon? Billion yun Ayaw mong questionin? 1.4 billion sa baha, ayaw mong questionin? Yan ang mahirap sa inyo eh. Di ba? Sayang daw, sana pinamigay na lang sa mahirap. Bago tayo pumunta kay Kati Binag, just in, kapapasok-pasok lang po ng balita, Senate Majority Leader Francis Tolentino nag-resign na bilang Vice Presidente. May tanong dito maganda, bakit ka nasasaktan? Nagsasabi ng totoo. Nasasaktan ba ako? Sino may nasasaktan dyan?
Ako ba tinatanong mo kung nasasaktan ako? Sakit na sakit nga ako, eh. Okey. Senate Majority Leader Francis Tolentino nag-resign na bilang Vice Presidente at miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Yan, congratulations po. At least na-realize nyo na hindi na kami magpapagamit, tol. Better luck next time, tol, sa iyong susunod na adventure sa pamumulitika. Takbo ka, tol, para alam mo kung paano ka namin ibabasura. Ayan na po. Buti naman. Tinigilan mo na pagiging mangga, no? Ayaw na namin sa mga mangga, tol. Tama ka na. Nagamit mo na si Duterte, naging senador ka, tol, di ba? Sana sumikat ka sa panggagamit mo. Wala naman tayong masamang tinapay diyan dahil hindi na natin iboboto. Paalam na, tol. Mabuti naman nag-resign ka na. Hindi ka na pinilit na tanggalin. Nakakahiya, eh, senador ka, di ba? Okay, congratulations at nalaman mo. Okay. Punta na po tayo rito. Naku, eto na po. Alam nyo na, di ba? Sabi natin, ano kaya ang gimmick nila? Paano nila sasagutin? Eto na po, bumaha na po rito sa Twitter. Ine-expect po natin na dyan sa mga Facebook at YouTube, susunod na rin. Ganyan naman yung mga yan na mayroon na sila naisip na pambira dito kay Cathy Binag, no? Okay. Sabi po ng mga ito na po. Ito muna, medyo magaanggan. Kay Kaloy kami. Meaning po si Kaloy. Congratulations pala kay Kaloy, kay Carlos Yulo. Dalawa na po ang kanyang gold medal. Napakagaling na bata, no? At saka ang kakaiba po rito kay Carlos Yulo, napakita po yung mga video niya. Champion po pala yan. Talagang eto po, Pilipinong-Pilipino po, no? Nasanay tayo na nag-i-import lang tayo ng mga tapatan na tayo, no? Homegrown talent talaga. Kasi galing sa palarong pambansa, eh. Tsaka yung salita ni Yulo talaga. Ako ina-expect ko, hindi ko kilala to si Yulo, eh. Ang ina-expect ko dyan, yung mga sanay na tayo na nag-import tayo, nag-scout tayo na may mga dugong Pinoy sa ibang bansa. Ito lang pala yung susi, no? Mga sports official, ang laki ng ginagastos natin pag-scout ng mga may dugong Pinoy sa iba't ibang parte ng mundo. Dito lang pala yung susi sa atin mismo. Sa palarong pambansa, yung mga champion po ng palarong pambansa, mabigyan, ito sana maging ano to sa mga nagpapalarong pambansa ngayon. May chance po kayo na maging gold medalist. Wala po nakakaisip, no? Napakalayo po sa kultura ng Pilipinas. Yan pong mga gymnastic na yan. Napakaliit po ni Yulo. Atleta po, kumpara niyo yan sa mga atleta natin na naghahanap tayo ng 7-footer, 6'9", lagi tayong umaangal, na ang liit-liit natin, no? Ang liit-liit natin kumpara sa mga ibang bansa, lugi tayo. Lugi tayo dahil yung height natin, lugi tayo sa sports dahil yung height natin, lugi tayo sa sport dahil mas maliliit tayo, lugi tayo sa sports dahil sa training, lugi tayo sa sports. Sa palarong pambansa po, galing si Yulo. Ini-interview po siya, batang-bata, napaka-cute, no? Tagalog ang salitaan, hindi po Inglesan. Talagang alam ninyo na ito ay galing dito sa Pilipinas. No? Walang accent. Masyado tayong tayo lahat, masyado tayong, si Jordan Clarkson, naglalaro sa NBA. Kunin natin yan. Magkano pera? Kung tayo pala mag-aalaga ng atleta natin mula sa palarong pambansa, yung ginagastos natin sa mga pag-i-import dyan sa mga katulad ni Clarkson, napakamahal po ng ginastos natin dyan.
Wala naman po tayong nahita. Gastusan natin. Lahat ng mga champion natin ng palarong pambansa. Lahat po na nag-champion dyan, ipunin natin. Dalhin natin doon sa Clark. Di ba meron na tayong dapat dyan? Sobra. Sobrang laki ng sumabit. Amic TV 45, thank you very much sa 199. Yun lang pala yung susi sa gold natin. Hanap tayo ng hanap, foreign coach, foreign. Mukha bang foreigner yung coach ni Carlos Yulo? Nakita nyo ba yung coach niya? Pinoy na Pinoy. Ayan yung sinasabi natin, hanap tayo ng hanap ng pagkakagastusan sa sports. Ayaw nating magbigay ng puhunan dyan sa mga nagcha-champion ng palarong pambansa. Galing po talaga yan. Ako, maniwala kayo sa akin. Yung mga nagpapalarong pambansa na yan, talagang Pilipinong-Pilipino yan. Tama na yung paghanap natin ng mga dugong gagastos. Pucha, may mga ini-import tayo dati. Yung, naalala ko yung David Bonifax na yan. Ang daming mga luho, may mga sariling kung ano-anong kagamitan, ang daming ginagastos. Yung pala yung mga nagpalarong pambansa katulad ni Yulo, nagtatagalog, maliit na tao. Pwede pala tayong maging kampiyon. 2 gold medal, maliit na tao. Biglang nakabawi tayong maliliit, boss. Oo nga eh. Alam niyo sinasabi ni Amic, no? Sumabit dun sa pole vault eh. Si Yulo akala ko imported din eh. Nasanay na tayo sa import. Sayang yung yung Wesley So. Pinakawalan natin. Dito na galing sa atin. Dahil sa away-awayan ng mga politiko dyan sa sports. Politika pa rin sa sports. Away-awayan. Napunta pa sa US si Wesley So. Ngayon, grandmaster na. Okay. Ang point lang, sayang yung mga ginagastos natin. Nag-scout tayo ng mga dugong Pinoy sa ibang bansa. Local athletes ang ayan sila, yung mga lumalaban pa ngayon. Yung mga lumalaban pa ngayon ng mga boksingera natin, si Ira Villegas at saka si Nesty Petesio. Meron na po silang bronze medal. Sigurado na. Ngayon, laban naman sila para sa siguradong silver medal. Ang kailangan pala panay Pinoy lang, dugong Pinoy. Carlos Yulo, proud na proud kami. Lalo na nung nakita ko na ikaw pala ay galing ka sa palarong pambansa. Nako, na mas nakaka-proud. Mas nakaka-proud na si Yulo. Hindi po siya galing ng Japan. Doon lang siya nagte-training. Galing po ng palarong pambansa, Tagalog yung kabiguan niya nung nagdaang palarong pambansa. Sabi niya, sa susunod po na palarong pambansa, babawi ako. Bumawi nga. Ganun lang. Dugong Pinoy ang kinakailangan. Hindi po siya galing ng Japan. Galing po siya dito. Pilipinas yan. Dugong Pinoy. Congratulations, Carlos Yulo, sa 2 gold medal. At marami pa, 24 years old. So next na Olympics, 28 lang siya. At ang maganda niyan, sana ibalik niya, mag-coach siya sa mga nagpapalarong pambansa. Mag-coach siya sa mga gawin niyang inspirasyon, no? Alam niyo po ba ito mag-real talk tayo Yung mga champion po natin na athletics, sila Elma Muros, sila Lydia De Vega, naging coach po sila pero hindi po sa Pilipinas, sa ibang bansa. Kasi parang dito, parang gusto yata libre yung mga coach natin na dati atleta Binabayaran po sila, nakapag-produce po sila ng mga sa Asia, yung mga kinoach nila. Opera nyo naman ng ikabubuhay yung mga atleta natin para maging coach dito balang araw. Halimbawa yan si Carlos Yulo. Pwede maging coach yan balang araw. Sana opera nyo ng mabubuhay naman sila para hindi sila
i-recruit ng ibang bansa. Magre-recruit eh. Ayun, naglaro siya sa Japan pero wala. Tama 'yun, bawi-bawi. Yes po, kinore ko lang yung coach. Okay. Yun po. Pwede naman yung coach, pero yung dugong Pinoy, palaban. Balik na tayo sa ating talakayan. Nagsimula na po. Ito lang kasi natalakay ko. Kita nyo, inaangkin nila si Kaloy. Kaloy kami. Kay Kati kayo. Kati Binag. Ipasok nyo ang USB, ipapasok namin ang ICC. Deal? Alam mo, Leslie Bacobo, alam ko, batikan ka na sa pagiging anti-Duterte. Kung sino ka man. Wala po natatakot sa ICC nyo. Yan lang po masasabi namin. Huwag nyo pong angkinin si Kaloy. Pampilipinas po yan. No? Hindi inyo yan. Hindi sa inyo yan na hindi kayo nag-produce kay Kaloy. No? Atin po yan lahat. Huwag nyo pong sakimin. Huwag nyo pong politikahin. Hindi po political na tao si Carlos Yulo. Yung mga gold medalist natin, huwag nyo pong politikahin. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Ano kayo? Okay. Yan Sana huwag nyong iugnay si Kaloy daw yung mga loyalist, Kati raw yung mga Duterte. Hindi po yan. Hindi po totoo yan. Hindi po loyalista si Kaloy. Huwag nyo pong samahan ng politika yung mga atleta natin. No? Kaya diyan tayo na napapahamak eh, pati atleta natin. Ito pa po ang isang paninira kay Kati. Sabi naman sa inyo nagsimula. Ano pa bang ipapanira nyo kundi mga picture? Yan, may picture po sila ni Tatay Digong. Ang mga walang katapusang mga picture. Alam niyo po ba pag dati kang presidente, eto na naman sila, no? May picture na naman si Kati Binag kay President Duterte. Alam niyo naman po ang presidente, no? Hindi naman po small time na tao to si Kati Binag, no? Sinabi niya na nga na siya ay karelasyon ni Florendo. Yung mga Florendo po sa Davao, hindi naman po mga simpleng tao yan, no? Kaya grabe po kayo kung yan na naman dahil may picture na ni Duterte o may picture pa siya kay Sal Panelo. Kaya ang may kagagawa na naman ng sinasabi ni Kati, ngayon si Duterte na naman. Pero ang tindi. Ito ang malupit. May picture kay Sal Panelo, may picture kay Tatay Digong. Alam mo yun, nakatayo lang si Tatay Digong tapos nagpa-picture. Ito po ang tanong ng mga madudumi ang isip. Sino nagkama sa'yo? Putya, sino daw ang nagkama sa kanya? Kay Duterte tsaka kay Panelo. Grabe, no? Grabe po. Ganyan po kasasama ang utak ng mga yan. Ano po yung pinanggagalingan nun? Ito na po, nagsimula na po silang manira. Anong tawag sa babaeng may 5 anak sa 3 mga lalaki? Ano ba tawag doon? At may kwento pa na at some point, mag-ama pa yung nakadali sa kanya. Papakasalan na nga daw sana nung isang nakarelasyon niya. Kaso nung pinakilala na nung lalaki sa father niya, yung kanyang asawain, well, nabulgar na dumaan na din pala sa father yung babae. Toinks. Anyway, wag dapat umaangal ang DDS na isinasailalim sa matinding scrutiny ang kredibilidad. Alam na nila, no? Defensive na sila. Naninira pa lang, defensive na eh. Kredibilidad ng panibago nilang witness. Kasi natural lang yun na suyurin background nun. Anong gusto nilang mga DDS na maniwala na lang ang publiko agad-agad dahil sinabi nilang supporters ni Duterte? Parang hindi naman po sinabi na supporter siya ni Duterte. Wala akong narinig. At eto pa, nalilito ako kung ano ang 150 USB na sinasabi nila Maharlika at Binag. Number of flash drive sticks ba ito o memory capacity ng flash drive stick?
Kasi walang 50 gigabytes memory. O yan, mapauso na lang, no? O ako na magpapaliwanag sa iyo. Pinakalat niya yung 150 na USB. Literal na USB sa 150 katao. Kung ano man ang mangyari sa kanya, marireceive yan ng 150 katao. Para hindi ka na malito, malituhin ka pala eh. Ito pong naninira na to, no? Ayan po, nagsimula na sila. At sasabihin ng, meron na ako narinig eh. Ganyan pala yan, no? Iba-iba pala ang anak ng tatay ng kanyang anak. Paano natin pagtitiwalaan yung kwento? Hindi po kino-question, no? Yung mga sinasabi niya. Ganun po talaga, typical na typical, no? Sirain mo yung pagkatao para hindi na maniwala. Kasi ang sinasabi natin, etong tao na to, mahirap magsinungaling pag tuloy-tuloy yung kwento eh. Mahirap magsinungaling pagka alam na alam mo yung kwento, hindi siya yung nag-iisip na walang ganun, no? Nagkukwento lang siya as is. Na alam niya kasi naroon siya. Pag kinuwento niya na mayroong grupo na nagpupulburon at kasama siya dahil isa sa grupo na yung karelasyon niya noon, no? Sinasabi niya yun nang walang iniisip, walang etong kasunod na kwento, etong kasunod na kwento. Alam niyo, pwede niyo namang isalang yan eh. Isalang niyo yan sa Senado o sa Kongreso para makita ng taong bayan kung nagsisinungaling. Ginawa niyo yan kay Morales, hindi niyo nga napatunayan si Morales na nagsisinungaling. Sinabi niyo lang direkta nagsisinungaling. Pero naniniwala yung mga tao sa sinasabi ni Morales nung tumistigo eh, di ba? Nagagalit dahil po siya, tapat ka na nga eh. Paakusahan ka pa kahit ako eh. Di ba? Yun yung sirain na, sinisimulan nilang wasakin. Inuugnay nila kay Duterte. Ewan ko lang kung na-miss ko yung sa mga pinag-usapan na siya ba ay supporter. Teka lang, may mga nagpakapi yata. Si Amik, Tatay Digong pa ba ang ayaw ng picture si Kati? Pag Pinoy kasi binabarat, nagsimula si Kaloy 7 years old. Kita nyo? Biglang nakabawi tayong maliliit, boss. Puta si Amik, nakaapat Tignan nyo, sobrang laki, sumabit sa bara. Ayan po. Proud na proud kasi. For the first time, yung mga nabiyayaan medyo napahamak sa sports. Ako rin, inaantok ako sa sarili ko eh. Hindi naman po. Okay lang yan. Talagang ganun. Sanay kasi sila ng yung may mga patugtog. Siyempre tayo kasi nagmumuni-muni tayo. Wala tayong problema dyan. Kung talaga naman pampaantok. Ang dami namang umaamin na ako ginagawa niyong pampatulog. Wala naman akong problema doon. Kung matutuklasan po ng siyensya na ako po, yung programa ko po ay madaling makakatulog po yung mga tao, willing po akong magpagamit sa siyensya. Alam mo naman, kala ko naman yung mga pinabubulaanan nila yung mga sinasabi ko. Okay lang yan kung inaantok. Talagang gano'n. Antokin ka talaga, lalo na pag hindi mo nauunawaan yung sinasabi. Kung mahirap intindihin, maantok ka talaga. Okay? Okay. Kay Morales, kay Kati na naman kayo. Paano nang panyanyari kay Morales, kay Kati na naman kayo? Si Patsabilyo. Wala, Patsabilyo, talo ka na ni Edna. Mas fresh yung mga banat ni Edna. Ikaw, luma na yung... May bago na akong laruan sa FB, hindi na ikaw, Pats. Sorry si Edna na. Okay, yan po, no? Abangan nyo po yan sa YouTube, sa Facebook. Titirahin na po nila yung pagkatao ni Miss Cathy. Ngayon ang tanong, napabulaanan po ba nung pag sinabi po bang
Ang dami naging karelasyon yan. Napabulaanan po ba na siya ay naging karelasyon nung sinasabi niyang tao? Napabulaanan po ba na hindi magkatropa yung karelasyon niya at saka yung si PBBM at iba pang mga binanggit na tao? Wala bang panahon na sila ay naging magkasama-sama? Napabulaanan ba yung mga sinasabi niyang kwento na nangyayari behind sa scene natin na nagkakaroon ng mga session, pulburon sessions, napabulaanan ba dahil sinabi nyo na siya ay maraming anak sa iba't ibang lalaki? Hindi naman eh. Pero mapapabulaanan yan, lahat ng yan, mapapabulaanan yan kung yung hamon ni Tatay Digong nung kauna-unahang maisog rally na silang dalawa ni PBBM sa Luneta. Hindi naman literal na Luneta siguro yun. Yung sa isang public place, sabay sila. Hindi naman sinabing siya lang. Pati si Tatay Digong. Hindi yata to sa unang maisog. Ito yung sagot ni Tatay Digong nung pinagbintangan din siyang fentanyl, di ba? Sabay sila sa Luneta na magpa-drug test. Mapapabulaanan po yan. Wala na po yan yung mga sinabi ni Cathy. Lahat po naman nagsasabi, yung mga video na merong puti dito, habang nagbabayang magiliw. Mawawala na po yan lahat. Di ba? Kung tanggapin niya, dalawa naman sila ni Tatay Digong. Hindi naman sinabi ni Tatay Digong na ikaw lang mag-isa eh. Silang dalawa. Fentanyl versus droga. O, di po ba magandang hamon yun? Si wala yan eh. Kahit ano sabihin ninyo kay Cathy ngayon, para yung mga shock po na bakit nagkaroon ka ng 5 karelasyon. Sa ganda niya na yun. 5 di, kantsawan na rin natin si wag na rin natin paniwalaan. Kung yan po ang basehan natin, wag na rin natin paniwalaan si Chris Aquino. Hindi po eh. Kagalang-galang pa rin si Chris Aquino. Naniniwala pa rin ako sa mga sinasabi ni Chris Aquino. Hindi po batayan yung marami kang nakarelasyon. Normal po alam niyo po ba, normal sa magagandang tao yung maraming karelasyon? Magagandang tao kasi sila, kaya ang nagtataka lang sa walang nakarelasyon. Tignan niyo po muna yung mukha niyo sa salamin, tapos i-questionin niyo yung sarili niyo. At itapat niyo po sa mukha ni Cathy Binag. Hindi po katakataka sa ganyang itsura magkaroon ng 5 karelasyon. Kung ano po nangyari sa mga karelasyon na wala na kayong pakialam doon. Ang pakialaman nyo, isa ba ron sa 5 sinasabi nyong karelasyon, yung sinasabi ni Cathy. No? Yung sinasabi ni Cathy na kaibigan ng ating presidente. Kung isa ron sa mga karelasyon na yun ay tama naman, tumutugma naman sa kwento, hindi naman po iba yung, sino pa po bang mga artista yung maraming karelasyon? Dahil ba dyan? Yan si Vilma Santos, marami rin naging karelasyon yan. Ibig ba sabihin, ano ba si Vilma ngayon? Congressman o tatakbo? Hindi ko alam kung ano tatakbuhan niya. Kagalang-galang pa rin si Vilma Santos. Huwag niyo sabihin na porkit maraming nakarelasyon, ganun na yung paninira nyo. Nakarami ng karelasyon, wala na hindi na dapat igalang. Grabe naman. Normal po sa magagandang tao yun, yung marami nagiging karelasyon. Kasalanan po ba na nila yun? Nakita nyo naman itsura ni Cathy, artistahin. Marami magkakagusto dyan. Di po ba? Ang dami pong mga artista na karelasyon, kagalang-galang pa rin sila. Hindi naman po usapin niya ng hindi porket na ito lang ang karelasyon ko, okay na. Kahit magnanakaw ka na at drug addiction. Bakit ba gusto mong patalsikin si Da Junior, Pat Sabilio?
Ikaw nagtatanong eh, gusto mo bang patalsikin? Ang sinasabi, wala sa topic ko, no? Na talaga si Pat Sabilio. Nag-i-imagine ka ng topic, Pat Sabilio eh. Kaya talo ka na ni Edna eh. Si Edna, buti pa si Edna, direct to the point. 125, tsaka 51 billion. Luma nga lang. Ikaw wala na sinasabi na sapat na ba raw? Ito tanong ni Pat Sabilio ah. Sapat ba na si Cathy para mapatalsik si Dayunyor? Bakit ka takot na takot, Pat Sabilio? Ako ba tinatanong mo? Kung sapat ba? Hindi po sapat. Sino ba si Cathy? Bakit kayo takot na takot? Hindi sapat. Kinakailangan siyempre, kumilos yung taong bayan. Kinakailangan siyempre, yung taong bayan ay kampihan ng lahat ng sektor, ng AFP. Sa people power ba yung sinasabi mo? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ganyan po yung isa nilang sinasabi. Produkto yan si Pat Sabilio. Nabasa ko na rin yan. Nag-people power na ba? Na ang alam namin si President Marcos pa ang presidente. Sino po ba may sabing papalitan na namin ng presidente ngayon? Ganyan yung pag-iisip nyo kasi takot na takot kay Inday. Kaya lahat ng kilos ni Inday, kinatatakutan nyo. Actually, naghahanda kami para sa 2025. Ang panawagan ko rito, iboto natin, wag nating iboto yung mga kakampi ni Pat Sabilio. Kasi pag binoto nyo yan, pagtatawanan lang tayo ni Pat Sabilio. Di ba? Ang dami na po nating ine-expose kung bakit hindi dapat iboto yung mga kapartido, mga kakampi nitong administrasyon nito, no? At isa sa yung mga sinasabi ni Cathy sa mga patotoo. Ito po, patotoo na to eh. Patotoo na siya. Hindi na po siya iimbestigahan. Yung kay Morales kasi, meron siya na interview na dahil dun sa interview niya na testigo yun na testigo. Nakabatay dun yung investigasyon na gagawin sana niya. Di ba? Yan yung PDEA leaks eh. Gagawin sana niya doon sa condominium na pag-aari ni Maricel Soriano. Yun eh, di ba? Eto po, hindi na po ito mag-iimbestiga lang. Siya mismo yung saksi. Yun po yung pagkakaiba ng mga nauna. Siya mismo yung saksi. Nasaksihan niya. In fact, hindi lang siya saksi. Naalok pa siya. Naalok pa siya. Kaya nagulat tayo doon. Yun yung bago sa niya. Kasama pala. Ayon dito kay Cathy, no? Kasama pala yung nag-alok na yun. Okay. Yan lang po ang ating topic. Kita niyo naman, ha? Yung iba